Puspusan ng paghahanda ng Department of Education sa pagbubukas ng klase sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda sa Visayas. Ito'y matapos ang mahabang bakasyon nitong mga nakaraang buwan. Kabi-kabila pa rin ang pagkukumpuni ng mga kababayan natin sa mga nasirang eskwelahan. Bagamat malaking pinsala ang iniwan ng bagyo sa Tacloban City, ramdam pa rin ang bayanihan sa lugar. Isa ang Palos Central Elementary School sa Leyte sa lubos na hinagupit ng bagyo. Kaya naman hindi maitago ng punong guro nito na si Ginang Evelyn Olaya ang sakit na naranasan sa nagdaang kalamidad. Everything here newly painted from the walls, inside the classroom, to the roofs. They are newly painted and structured. So sad to say that now I feel bad. I feel bad about my school. Bukod sa DepEd at local government units, aktibong nakikiisa rin sa pagbangon ng Visayas ang United Nations Children's Fund o UNICEF. Aminado si UNICEF Education Officer Yul Olaya na ganun kadali ang pagpapanumbalik ng klase sa Visayas. Every time I meet kids, they will tell me, what will happen to us, what will happen to our studies. We don't no longer have notebooks, we don't have bags. Our books are already destroyed. We tried to dry them up, but it can no longer be used. Samantala, naglagay na ng mga tents ang UNICEF sa mga nasirang eskwelahan bilang temporary classroom ng mga estudyante. Meron ding portable toilets at sanitation facilities. Shifting classes naman ang ipatutupad sa ilang eskwelahan habang isinasaayos pa ang ilang silid-aralan. Ayon sa UNICEF, mahalagang imulat ang kabataan na hindi hadlang ang anumang unos sa karapatang magkaroon ng maayos na edukasyon at kinabukasan. We wanted to send the message that even if schools are devastated, education can actually continue. And I think that single message, we conveyed it very well today. Our main goal at the moment is how do we transform this negative experience to positive learning so that this learning can be used by children and they will end up better, stronger, and resilient persons. Pinag-aaralan ng DepEd ang pagkakaroon ng klase tuwing Sabado para mapunan ang mga araw na walang pasok at makahabol sa mga aralin ngayong taon. Sa tala ng ahensya, nasa 20 guro o non-teaching staff ang nasawi sa pananalasa ng bagyo sa Tacloban. Para sa Telebisyon ng Bayan, Dennis Cortez.